Hello. Ito po yung continuation ng aking sinasabi o aking tinalakay ng aking video na part 1. Ito po yung part 2 sa ating paggagawa ng menu planning. Ang paggawa po ng menu planning, kung sakaling natapos na natin yung first step na tayo nag-market survey, yung sinasabi ko, market survey po sa ating mga chiller, sa ating po mga stock room, sa ating vegetable room, at sa freezer o sa meat room, at saka sa fish room po. Ngayon, pag na-market na po natin, magko-construct na po tayo ng ating menu cycle. Ang gagawin po natin, halimbawa, kung 2-week cycle, 14-day cycle, ang mangyayari dito ay gagawa na po tayo ng complete menu cycle from breakfast, lunch, at ating dinner. Ayun po, ang tinatawag po sa barko ng mga break time or smoke time na gumagawa po tayo ng mga snacks or merienda ay isa po sa ating gagawing menu cycle o sa menu planning. Ang smoke po ay 9 o'clock sa umaga at binibigyan po natin sila ng ating mga bread or cakes or other snacks na pwedeng gawin natin sa kanila sa loob ng tinatawag nating smoke time na tinatawag sa barko. Ang sumunod pong smoke time sa afternoon break ay ang 3 p.m. po ang kanilang oras para sa snacks. Break time po nila yon 30 minutes from 3 o'clock to 3:30. Sila po ay nagmimerienda, nagkakape, nagsosoft drinks, o anumang mga snacks na ginagawa nila sa ganong oras sa kanilang break time. Kung tawagin nila smoke time. At kung gagawa na po tayo ng menu para sa ating 2-week cycle or 14 days cycle, ang unahin po natin gawin ay ang breakfast. Ang breakfast ay composed po ng ating mga ordinaryong ginagamit o ating prepare sa breakfast. Tulad ng halimbawa, egg, bacon, sausage, ham, hash brown, at iba pang mga pang-breakfast po, baked beans, ang ating mga hinahanda. At kung may Pilipino o mga Pinoy na mga crew, tayo po ay gumagawa ng pancit or noodles o kaya arroz caldo at saka yun, meron po tayo complete variety ng egg na luto tulad ng fried egg, boiled egg, scramble, poached. Kalimitan po ay mga puti po ang nagpo-poached. Yung lulutuin natin sa tubig with vinegar at konting asid. Yan po ang poached. At mga side dish po natin ay mga prutas, mga complete variety po ng mga fruits, juices, milk, iba-ibang klase po ng milk. May skim milk, may full cream milk, may mga percentage pa po yan. Kasi ang mga puti ay mahilig sa milk sa umaga. At yan, coffee. At yung mga bagay na side dishes tulad ng pancakes, hash brown, yan po ang mga breakfast doon. At sa lunchtime po, ang mga officer or tinatawag natin puti o mga foreigner o ating mga officer, kalimitan po sa ating officer ay mga European at American, Canadian or New Zealand. At ang mga European po ay kalimitan ay mga British, Scandinavian people, yung mga taga Sweden, sa mga Ireland, yan po ang mga Scandinavian people. Nakalimitan po dyan ay mga officer at mga kapitan. Yan po ay may iba-ibang mga breakfast po sila sa kanilang mga talagang kinakain as breakfast. Hindi tulad ng Pilipino, na Pilipino ay mayroon lang sinaing, may itlog, may mga dried fish. Pero kumakain din po sila ng kanyang mga European breakfast, yung may mga bacon, sausage, o ano pa mga pwede yung mga ham, ganyan. At baked beans, kumakain din po sila.
Pero kalimitan sa mga Pinoy, pag umaga, nagkakanin po kasi mabigat po ang trabaho, lalo po yung mga nasa kubyerta, sa mga deck. Kaya yan po ay kumakain po yan ng kanin. At minsan, nagluluto ako ng pansit. At minsan naman ay meron din akong parang mga main course na medyo heavy kasi minsan nagre-request po sila sa kanilang mga breakfast pa sa umaga kasi mabigat nga po ang trabaho. Ang mangyayari dyan, magluluto ako ng isang main course tulad ng adobo, basta main course po tulad ng mga fried fish, yan ang mga kumbaga kailangan mga heavy. At meron din po tayong mga gagawing mga dinidisplay na pagkain for breakfast, yung assortment of bread, cereals, and other pagkain o meal na ginagawa sa breakfast. Sa dinner naman po, ang ginagawa po namin, balik tayo sa lunch. Ang lunch po, sa Pinoy, sa Pilipino, ang ginagawa ko po dyan ay sabaw, sinigang, saka isang main course na fried fish, fried bangus, at isang gulay. Anumang gulay na gisado, yan po ang pagkain ng Pinoy. At kailangan, meron din tayong dessert. Saging o anumang mga fresh vegetable na pwede natin ihain sa mga Pinoy tuwing lunchtime. Ang mga puti naman po, ay yan po tinatawag natin isa sa mga menu planning ay ang a la carte. Ang a la carte po ay upon order. Kapag sinabi ng gagawa ka po ng menu for today for officer, grilled fish, ganyan. Tsaka kalimitan dyan, kailangan may variety ka ng potato kasi kalimitan potato or meron kang boiled pasta. Kasi minsan, at meron ka namang mga naka-ready na mga sauce, tomato sauce, cream sauce, o anumang mga marinara sauce o seafood sauce. Basta meron po tayong laging naka-ready na sauce para sa mga pasta, para sa ating mga officer na crew o officer na puti or European man o kung ano mga lahit sila na pwede natin serve. Pero ito po ay upon order. Minsan kasi may nag-order po ng bacon lang at saka itlog. At saka tinapay. Yun na po ang kalimitang kinakain po sa lunch ng ating mga officer. Sa dinner naman po, meron po tayong set menu para sa officer. Ang gagawin po natin, gagawa po tayo ng soup, appetizer, o entry, main course, at dessert. Alam na po ng mga chief cook yan kung paano gumawa ng kanila set menu or menu of the day para sa dinner ng ating mga officer na ibang lahi. At sa crew naman po, ang ating mga ginagawang kalimitan, yun din po, uulitin. Meron dapat sabaw. Kasi hindi kumakain ng Pilipino nang walang sabaw. Gusto nila laging may sabaw. Nilagang baka, tapos meron kang pritong manok at saka gulay. Kalimitan po sa mga gulay ng Pilipino po ay kangkong o mga palaya, eggplant, yan po ang mga vegetable na o gulay na niluluto para sa mga Pinoy na mga crew. Yan lang po. At saka siyempre, pagdating sa hapon, meron po kayong gagawin o ako, ginagawa ko, yung mga special dessert po ako ginagawa. Tulad ng bread pudding with custard sauce, ganyan, marami po. Marami pong kung ikaw po ay isang bihasa at eksperyensyadong cook or chief cook, alam mo na ang mga dapat mong gawin para sa isang dessert ng Pinoy at puti.